Magandang araw po sa inyo. Ako po si Dr. Miguel Santos, isang doktor na dalubhasa sa pag-aalaga ng ating mga nakatatanda. Sa aking maraming taon ng pagseserbisyo, nakita ko po kung paano ang tamang kaalaman at gawi ay maaaring maging susi sa isang mahaba, masaya at malusog na buhay, lalo na sa ating golden years. Maaaring ikabigla ninyo na malaman na pagkatapos ng edad na 60 ang paggawa ng mga hindi tamang uri ng ehersisyo ay maaaring lubhang magpataas ng inyong panganib sa pinsala, paghina ng puso at mga ugat, at maaari pa ngang magpababa ng inyong inaasahang haba ng buhay. Ayon sa isang ulat mula sa National Institute on Aging, ang hindi angkop na pisikal na aktibidad ay maaaring magpataas ng panganib ng isang nakatatanda na maospital ng hanggang sa 48%. Ang katotohanan ay nakakagising. Maraming mga aktibidad na madalas na ipinapakita bilang kapaki-pakinabang sa inyong kalusugan ay maaaring sa katunayan ay magpalala ng bigat sa inyong cardiovascular system, magpabilis ng pagkasira ng kasukasuan, makasira ng balanse, at lubos na magpataas ng inyong tsansa na madulas o matumba. Lahat ng ito ay maaaring maging sanhi ng kamatayan para sa sinumang lampas sa edad na 65 po. Ang magandang balita po ay maaari ninyong pahabain ang inyong buhay, pagbutihin ang inyong memorya, panatilihin ang inyong liksi at alagaan ang inyong kasarinlan sa darating na maraming taon basta't gagawin ninyo ang mga tamang pagpili. Dito po sa ating usapan, ipapakita ko sa inyo ang 3 uri ng ehersisyo na dapat ninyong iwasan at ang 3 ehersisyo na dapat ninyong gawin kung nais ninyong mapanatili ang inyong lakas, talas ng isip at pangkalahatang kalusugan habang kayo ay nagkakaedad. Malalaman ninyo ang pinakamahusay na aktibidad na maaaring magpabawas o magpahaba ng inyong buhay. Siguraduhin po ninyong panoorin ito hanggang sa dulo. Bago tayo magsimula, kung hindi pa po ninyo nagagawa, inaanyayahan ko kayong i-click ang subscribe button at i-activate ang bell para hindi ninyo makaligtaan ang anumang payong pangkalusugan na para sa inyo. 3 ehersisyo na dapat iwasan ng mga senior. Una, ang matinding pagtakbo o high impact running. Para sa mga mas bata, ang high impact na pagtakbo ay maaaring isa sa mga pinakakapanapanabik na uri ng ehersisyo. Ngunit para sa ating mga senior ito ay maaaring dahan-dahang maging isa sa mga pinakamapanganib. Habang tayo ay nagkakaedad, ang katawan ay dumaranas ng ilang hindi maiiwasang pagbabago. Ang mga kasu-kasuan ay nawawalan ng dati nitong tibay, numinipis ang cartilage na nagsisilbing unan sa pagitan ng mga buto at bumababa ang densidad ng ating mga buto. Bagamat ang pagtakbo sa kalsada o pagsali sa mga marathon ay maaaring mukhang kahangahangang paraan para manatiling aktibo, ang mga ito rin ay maaaring palihim na nagpapabilis sa pagkasira ng isang tumatandang katawan. Ayon sa isang pag-aaral na inilathala sa Journal of Orthopedic and Sports Physical Therapy, ang high-impact na pagtakbo ay nagpapataas ng panganib ng pinsala sa tuhod at balakang sa mga taong higit sa 65 taong gulang ng nakagugulat na 58%. Sa bawat hakbang sa matitigas na ibabaw tulad ng semento o aspalto, nagdudulot ito
ng isang nakakagulat na shockwave na naglalagay ng matinding diin sa mga dati ng marupok na kasu-kasuan. Ang mas nakababahala pa ay ang katotohanang ang mga senior ay madalas na may mahinang proprioception, ang natural na kakayahan ng katawan na maramdaman ang sarili nitong posisyon at paggalaw. Dahil dito, mas tumataas ang kanilang panganib na madulas matumba at magtamo ng permanenteng pinsala. Bukod sa pisikal na sakit, ang matinding pagtakbo ay maaaring magdulot ng malubhang pinsala sa cardiovascular system. Ang biglaang pagtaas ng presyon ng dugo at tibok ng puso sa panahon ng masiglang pagtakbo ay maaaring magdulot ng stress sa puso o kahit na mag-trigger ng mga kaganapan tulad ng atake sa puso o stroke, lalo na't ang mga daluyan ng dugo ng mga nakatatanda ay karaniwang hindi na gaanong nababanat. Ayon sa National Institute on Aging, ang mga taong lampas 65 na sumasabak sa labis na cardiovascular exertion, lalo na ang mga may hindi natukoy na kondisyon sa puso, ay may mas mataas na panganib na makaranas ng masamang epekto. Ang mga malalang kondisyon tulad ng osteoarthritis na madalas na sanhi ng patuloy na pagbayo sa mga maselang tissue ng tuhod balakang at gulugod ay maaaring lubos na magpababa sa kalidad ng buhay ng mga senior. Habang ang mga mas batang mananakbo ay mabilis na nakakabawi mula sa pamamaga ng kasukasuan, ang mga nakatatandang mananakbo ay may mas mabagal na proseso ng paggaling na maaaring maging sanhi para ang isang maliit na pinsala ay maging isang permanenteng kapansanan. Higit pa rito, madalas na hindi napapansin ang epekto nito sa emosyon. Kapag ang isang gawain na dati simple ay nagiging sanhi ng sakit o pagkabalisa, maraming senior ang nawawalan ng pag-asa at nadidismaya. Ang pakiramdam ng kawalan na ito ay maaaring maging hadlang sa iba pang aktibidad na nagreresulta sa mismong sedentarismo o kakulangan sa pagkilos na kanilang sinusubukang iwasan. Hindi ibig sabihin nito ay dapat nang huminto. Ang mas mababang epekto ng mga pagpipilian tulad ng paglangoy, pagbibisikleta o mabilis na paglalakad sa malalambot na daanan tulad ng damuhan ay maaaring magbigay ng lahat ng benepisyo sa puso nang hindi naglalagay ng labis na diin sa katawan. Ang mahalaga ay ang gumawa ng matalinong pag-aangkop sa halip na sumuko upang mapanatili ang pangmatagalang pagkilos, kasarinlan at sigla. Ngunit kung ang matinding pagtakbo ay palihim na sumisira sa inyong kalusugan, maaaring mas magulat kayo na malaman na ang isa pang karaniwang gawain sa ehersisyo na madalas na napagkakamalang tanda ng lakas ng kabataan ay mas mapanganib pa para sa mga nakatatanda. Sa katunayan, sa bawat pagpasok ninyo sa gym, maaari nitong malagay sa panganib ang inyong puso at utak. Ating alamin ang susunod na nakatagong panganib na kailangan ninyong maging maingat. Ikalawa, ang pagbubuhat ng sobrang bigat o heavyweight lifting. Ang pagbubuhat ng mabibigat na timbang ay madalas na iniuugnay sa lakas, katatagan at sigla. Totoo na para sa mga mas bata, ang ganitong uri ng ehersisyo ay maaaring magbunga ng kahangahangang tibay at paglaki ng kalamnan. Gayunpaman para sa mga senior, lalo na sa mga lampas sa pantamimo, ang labis na pagbubuhat ng timbang
ay maaaring maging mapanlinlang na mapanganib, na may mga panganib na higit na lumalamang sa mga benepisyo kung hindi gagawin ng tama. Habang tayo ay nagkakaedad, ang ating mga katawan ay natural na nakararanas ng pagbaba sa kahusayan ng cardiovascular system, densidad ng buto, at pagiging nababanat ng kalamnan. Ang pagbubuhat ng mabibigat ay naglalagay ng matinding diin sa mga sistemang ito na may kahinaan na. Ang mga senior na sumasabak sa high-intensity resistance exercise na may mabibigat na timbang ay mas mataas ang posibilidad na makaranas ng biglaang pagtaas ng presyon ng dugo, pinsala sa mga daluyan ng dugo, at maging ng mga cerebrovascular events tulad ng stroke. Ayon sa pananaliksik mula sa American Geriatric Society, ang biglaang pagtaas ng presyon ng dugo na dulot ng mabigat na pagbubuhat ay maaaring sobra na para sa puso ng isang nakatatanda na madalas ay may mga nakatagong problema tulad ng paninigas ng mga ugat o maliliit na depekto sa balbula ng puso. Ang mga panganib sa buto at kalamnan ay mas nakakabahala pa. Habang tayo ay tumatanda, ang ating mga tendon at litid ay nagiging hindi na gaanong nababanat, na nagpapataas ng kanilang pagiging marupok sa biglaang puwersa. Isang maling deadlift o bench press ay maaaring magdulot ng punit sa mga litid ng tuhod, compression fracture sa gulugod, o pinsala sa rotator cuff sa balikat. Ang lahat ng ito ay may mahaba, masakit, at kung minsan ay hindi kumpletong panahon ng paggaling sa isang mas matandang edad. Ang mas mabagal na reflexes at mahinang proprioception ay ilan sa mga nakatagong panganib na kinakaharap ng maraming senior. Ang pagkawala ng balanse habang gumagawa ng isang mabigat na squat, o ang hindi mabilis na pagbitaw sa isang timbang kung ang mga kalamnan ay bumigay, ay maaaring magresulta sa pagkahulog, pagkauntog o pinsala sa buto. Ayon sa mga ospital, ang pagtaas ng mga pinsala mula sa pagbubuhat at pagkahulog sa mga senior sa nakalipas na dekada ay direktang naiugnay sa pagdami ng mga hindi ginagabayan at masiglang gawain sa gym ng mga nakatatanda. Hindi rin dapat kalimutan ang epekto nito sa psikolohiya. Maraming nakatatanda ang tuluyang humihinto sa pagiging aktibo dahil sa pagkadismaya sa hindi na nila kayang buhatin ang mga dati nilang binubuhat, kahihiyan sa pagkakaroon ng pinsala at takot na muling masaktan. Ito ay nagkakait sa kanila ng mahahalagang benepisyo ng regular na paggalaw at nagpapabilis sa paghina ng katawan. Hindi po ito nangangahulugan na dapat nang itigil ang resistance training. Sa kabaligtaran, ang magaan hanggang katamtamang strength training gamit ang sariling timbang ng katawan, bodyweight exercises, resistance bands, o mas magaan na timbang ay maaaring magbago ng buhay. Pinapanatili nito ang kalusugan ng buto, pinapabuti ang balanse, at pinapanatili ang tono ng kalamnan nang walang mapanganib na panganib ng mabigat na pagbubuhat. Gayunpaman, kung hindi alam ng mga nakatatanda ang mga nakatagong panganib na nauugnay sa mabigat na pagbubuhat, ang susunod na ehersisyo sa ating listahan ay maaaring mas nakakagulat. Madalas itong inirerekomenda para sa lakas ng kabataan at pampasabog na lakas. Ngunit para sa mga senior, ito ay maaaring isang direktang daan patungo sa mga mapaminsalang pagkahulog o malubhang pinsala.
Ikatlo, mga high-intensity na ehersisyo na may kasamang pagtalon o plyometric exercises. Ang mga ehersisyong tulad ng burpees jump squats at box jumps ay madalas na ipinapakita bilang isang paraan upang mapanatili ang liksi at sigla ng kabataan. Ang mga ehersisyong ito ay tumutulong sa mga batang katawan na bumuo ng lakas, bilis at koordinasyon. Gayunpaman, ang plyometrics ay maaaring maging isang tahimik at nakamamatay na bitag para sa mga senior, lalo na sa mga lampas seksinpimiko na naglalagay sa kanila sa mas mataas na panganib ng malubha at kung minsan ay nakamamatay na mga pinsala. Ang mga komplikadong sistema na kumukontrol sa reflexive response time, katatagan ng kasukasuan at balanse ay humihina sa pagtanda. Ang mga hindi napapansing pagbabagong ito ay nakakaapekto kahit sa mga nakatatanda na pakiramdam ay malusog at aktibo. Ayon sa pananaliksik mula sa Centers for Disease Control and Prevention CDC, ang pagkahulog ang pangunahing sanhi ng pinsala at pagkamatay para sa mga nakatatanda. Marami sa mga pagkahulog na ito ay sanhi ng biglaang hindi matatag na paggalaw na nakakasira sa integridad ng kasukasuan at balanse. Ang mga tendon at litid na tumatanda ay hindi na gaanong nababanat at mas marupok na ginagawang mas madaling mapunit sa ilalim ng biglaang puwersa. Ang mga plyometric na ehersisyo ay nangangailangan ng pampasabog na lakas mula sa mga kalamnan. Kahit isang maliit na pagtalon ay maaaring magpadala ng napakalaking puwersa sa ibabang bahagi ng gulugod, balakang at tuhod, mga lugar na nasa panganib na dahil sa pagkasira na may kaugnayan sa edad tulad ng osteoarthritis o spinal stenosis. Isang simpleng pagkahulog, isang maling landing sa isang squat jump o isang aksidente sa isang box jump ay maaaring magresulta sa trauma sa ulo, nakakapilay na pinsala sa gulugod o bali sa balakang o pulso. Ang paggaling mula sa mga malubhang insidenteng ito, kung posible man, ay madalas na matagal, masakit at nailalarawan sa pamamagitan ng isang permanenteng pagkawala ng kasarinlan. Ang isa pang epekto ay ang psikolohikal na pasanin. Maraming senior ang nagdurusa sa post-fall anxiety syndrome, isang malubhang takot sa paggalaw matapos ang isang pagkahulog o malubhang pinsala. Ang takot na ito ay humahantong sa kawalan ng aktibidad na nagiging sanhi ng pagkasayang ng kalamnan, muscle atrophy, karagdagang pagkawala ng balanse at pagtaas ng kalungkutan, isang malungkot na siklo na nagpapababa ng haba ng buhay at kalidad nito. Hindi naman dapat iwasan ng mga senior ang lahat ng masiglang paggalaw. Ang mga ehersisyong mababa ang epekto tulad ng tai chi, kontroladong mga pagsasanay sa liksi o banayad na pagsasanay sa balanse ay ligtas na mga alternatibo sa mga plyometric na ehersisyo para sa pagpapabuti ng katatagan at koordinasyon. Ang pagprotekta sa iyong katawan habang ito ay tumatanda ay hindi katulad ng pagsuko ng iyong espiritu. Ito ay tungkol sa paggawa ng mga desisyong may sapat na kaalaman na magpapanatili sa iyong lakas, pagkilos at paggalang sa sarili sa darating na maraming taon. Ngunit kasing halaga ng pag-iwas sa mga mapanganib na ehersisyo ay ang pag-unawa kung alin ang dapat mong gawin upang mapataas ang iyong katatagan, pagbutihin ang iyong isip
at pahabain ang iyong malusog na mga taon. Susunod, ibibigay namin ang unang mahalagang aktibidad na ayon sa agham ay dapat gawin ng bawat senior. Ito ay may potensyal na literal na magpahaba ng iyong buhay at gawing mas masaya ang bawat hakbang. 3 ehersisyo na dapat gawin ng mga nakatatanda. Una, mabilis na paglalakad, brisk walking, pagpapahaba ng iyong buhay sa bawat hakbang. Ang mabilis na paglalakad ay maaaring mukhang isang napakasimpleng aktibidad, ngunit sa katotohanan ito ay isang tagapagligtas ng buhay para sa mga nakatatanda. Sa isang mundo na puno ng mga komplikadong fitness fads, ang mabilis na paglalakad ay nananatiling isa sa mga pinakamalalim na epektibo at napatunayan ng agham na mga paraan upang mapanatili ang sigla, protektahan ang puso at mabuhay ng maayos hanggang sa pagtanda. Ayon sa mga pag-aaral ng Harvard Medical School, ang mga senior na naglalakad ng mabilis sa loob lamang ng 30 minuto sa isang araw ay maaaring bawasan ang kanilang panganib na mamatay mula sa lahat ng sanhi ng hanggang sa 41%. Isipin ninyo sa pamamagitan lamang ng tuloy-tuloy at nakapagpapasiglang ritmo ng inyong sariling mga hakbang. Walang mamahaling kagamitan, walang gamot. Habang tayo ay nagkakaedad, humihina ang mga kalamnan, bumabagal ang sirkulasyon at maaaring maging hindi matatag ang balanse. Ang paglalakad sa mabilis na bilis ay natural na lumalaban sa mga epektong ito ng pagtanda sa pamamagitan ng unti-unting pagsubok sa kakayahan ng puso nang hindi nagdudulot ng mapanganib na pagtaas ng presyon ng dugo. Pinapalakas nito ang puso. Tinutulungan nito ang mga senior na mapanatili ang functional na lakas na kailangan para sa pang-araw-araw na gawain sa pamamagitan ng pagtono sa mga kalamnan sa kanilang mga binti, balakang at core. Pinapataas pa nito ang densidad ng buto na pumipigil sa osteoporosis na dahan-dahan at hindi napapansing nagnanakaw ng kalayaan ng napakaraming tao. Gayunpaman, ang mabilis na paglalakad ay hindi lamang tumutulong sa katawan. Pinapakain nito ang espiritu at isipan. Ipinakita ng mga neuroscientist sa University of California, Irvine na ang regular na mabilis na paglalakad ay nagpapataas ng memory retention, cognitive function at nagpapababa ng panganib ng demensya. Bawat sinasadyang hakbang ay nagpapadala ng dugong mayaman sa oxygen sa utak na nagdudulot ng paglabas ng dopamine at serotonin, 2 neurotransmitter na nagpapabuti ng mood. Ang kasabihang ang paglalakad ay hindi lamang nagdaragdag ng taon sa iyong buhay, ngunit nagdaragdag din ng buhay sa iyong mga taon, ay hindi isang eksaherasyon. Marahil ang pinakamahalagang benepisyo ng mabilis na paglalakad ay ang kalayaang pangkaisipan na ibinibigay nito. Halos lahat ay maaaring gawin ito anuman ang kita o antas ng fitness. Bawat paglalakad ay tumutulong sa mga senior na mabawi ang isang malakas na pakiramdam ng kasarinlan. Naglalakad man sila sa isang maaraw na parke, nag-e-explore sa isang tahimik na kapitbahayan, o naglalakad-lakad lang sa isang shopping center sa isang maulang araw, ito ay isang uri ng pisikal na aktibidad na hindi nag-iisa. Ikinokonekta ka nito sa iyong kapaligiran, sa iyong komunidad, at sa iyong sariling malakas na kalooban. Siyempre, hindi lahat ng paglalakad ay pare-pareho. Upang makuha
ang pinakamaraming benepisyo, dapat maghangad ang mga senior ng katamtamang bilis na nagpapataas ng tibok ng puso ng sapat upang makapagsalita pa rin. Ang matibay na sapatos, ligtas na mga ruta sa paglalakad, at tuloy-tuloy na pagpapabuti ay ilang mahahalagang sangkap upang gawing isang panghabambuhay na gamot ang paglalakad. Bagamat ang mabilis na paglalakad ang naglalatag ng pundasyon para sa isang mas mahaba at malusog na buhay, may isa pang mahalagang ehersisyo na tumutugon sa isang problema na hindi alam ng maraming senior na palihim na nagnanakaw ng kanilang kasarinlan. Ang susi sa malaya at may kumpiyansang pamumuhay habang tumatanda ay susunod na ihahayag, kasama ang mahalagang paggalaw na maaaring maging pinakamahusay na depensa laban sa pangunahing sanhi ng mga karamdaman sa mga senior. Ikalawa, mga ehersisyo para sa balance exercises. Ang inyong pinakamahusay na depensa laban sa pagkahulog. Habang tayo ay nagkakaedad, ang pagpapanatili ng ating tuwid na tindig ay nagiging isa sa mga pinakamahalagang hamon na ating kinakaharap. Ang balanse ay hindi na isang bagay na basta-basta na lang. Ito ay nagiging isang pang-araw-araw na tagumpay at kung minsan isang tahimik na laban. Gayunpaman, napakakaunting mga senior ang nakakaalam na ang ilang partikular na ehersisyo sa balanse ay maaaring maging pagkakaiba sa pagitan ng isang buhay na malaya sa pagkabalisa at pinsala at isang buhay na pinipigilan ng pareho. Ang pagkahulog ay hindi basta-basta nangyayari sa mga matatanda. Ayon sa pananaliksik mula sa National Council on Aging, sila ang pangunahing pinagmumulan ng mga pinsala, kapwa nakamamatay at hindi nakamamatay. Ang nakakagulat na katotohanan ay isa sa 4 na Pilipinong may edad na 85 pataas ay nakakaranas ng pagkahulog bawat taon na madalas ay may mga mapaminsalang kahihinatnan. Ang mga ehersisyo sa balanse ay nagbibigay ng isang malakas na hadlang na pang-iwas laban sa katotohanang ito. Tinutulungan ng mga ehersisyo sa balanse ang mga senior na mabawi ang kanilang natural na mga panlaban sa mga pagkatisod, pagkadulas, at biglaang paggalaw sa pamamagitan ng pagpapalakas ng kanilang mga core muscles, internal stabilizers, at maliliit na kalamnan sa kanilang mga bukong-bukong balakang at ibabang likod. Sa pamamagitan ng muling pagsasanay sa sistema ng nerbiyos, pinapabuti nila ang kakayahan ng katawan na tumugon ng natural at pigilan ang sarili bago mangyari ang isang sakuna. Ayon sa mga klinikal na pag-aaral, ang mga simpleng ehersisyo tulad ng heel-to-toe walks, paglakad na parang nasa linya tai chi o pagtayo sa isang paa ay maaaring lubos na mapataas ang katatagan sa loob lamang ng ilang linggo at bawasan ang panganib ng pagkahulog ng hanggang sa 37%. Gayunpaman, ang mga benepisyo ay higit pa sa pisikal. Ang pagsasanay sa balanse ay nagbabalik ng kumpiyansa, ang tahimik at napakahalagang pakiramdam ng tiwala sa iyong sariling katawan. Kung wala ito, ang takot ng mga senior na matumba ay maaaring dahan-dahang pumasok sa kanilang pang-araw-araw na buhay na nagiging sanhi ng pag-iwas nila sa mga sosyal na sitwasyon, paghinto sa pakikilahok sa mga bagay na dati nilang gusto, o pagkapit sa kawalan ng paggalaw para sa kanilang sariling kaligtasan. Sa katunayan,
Ang kawalan ng aktibidad ay nagpapabilis sa paghina at nagkakaroon ng kahinaan. Ngunit ang isang senior na nagsasagawa ng mga ehersisyo sa balanse ay hindi lamang lakas ang binabawi, kundi pati na rin ang kalayaan. Ang kakayahang maglakad ng walang takot sa buhay. Ang mas maganda pa sa mga ehersisyo sa balanse ay ang kanilang pagiging madaling ma-access at gamitin. Ang kailangan mo lang ay isang maliit na espasyo na may ligtas na sahig, isang matibay na upuan sa malapit para sa suporta, at isang tuloy-tuloy at matapang na pagsisikap upang maging isang mas malakas at mas matatag na bersyon ng iyong sarili. Walang mamahaling kagamitan o gym membership. Sa tuloy-tuloy na pagsasanay, kahit na ilang minuto lamang bawat araw, maaaring mabawi ng tumatandang katawan ang dignidad, katatagan, at kagandahan na sinusubukang nakawin ng panahon. Bagamat ang pagbabalik ng iyong balanse ay pumipigil sa iyong pagkahulog, ang pagkawala ng kalamnan ay nananatiling isang hindi nakikitang banta. Kung hindi ito mapapamahalaan, inaalis nito ang lakas, sigla, at kasarinlan ng tumatandang katawan. Susunod, ihahayag natin ang ikatlong mahalagang ehersisyo na dapat gawin ng bawat senior na siyang susi sa pagpapanatili ng iyong muscle mass at kakayahan ng iyong katawan na gumana ng maayos hanggang sa pagtanda. Ikatlo, magaang na pagsasanay sa lakas, light strength training. Pagpapanatili ng lakas para sa kasarinlan. Ang pagpapanatili ng lakas upang mabuhay ng maayos habang tumatanda ay mas mahalaga kaysa sa simpleng pag-iral lamang. Gayunpaman, kakaunti ang nakakaalam na mayroong kondisyong tinatawag na sarcopenia kung saan dahan-dahang nawawala ang muscle mass ng katawan sa isang nakababahalang bilis pagkatapos ng edad na 60. Ang mga senior na hindi nakakatanggap ng interbensyon ay maaaring mawalan ng hanggang 15% ng kanilang lakas ng kalamnan bawat dekada na nagiging mas marupok, palaasa at mahina. Kabilang sa mga pinakamahalaga, ngunit kung minsan ay hindi pinapansin na mga haligi ng malusog na pagtanda ay ang magaang na ehersisyo sa lakas. Ang magaang na strength training ay nagbibigay diin sa pagiging sustainable kaligtasan at pagiging praktikal, hindi tulad ng mabigat na pagbubuhat na karaniwan sa mga mas batang atleta. Maaaring mapanatili at kahit na mabawi ng mga senior ang lakas sa pamamagitan ng pag-stimulate sa kanilang mga muscle fiber gamit ang mga magaang na dumbbell resistance band o kahit na ang kanilang sariling timbang ng katawan. Natuklasan sa isang pananaliksik sa Journal of Aging and Physical Activity na ang mga senior na nagsagawa ng katamtamang resistance training nang hindi bababa sa 2 beses sa isang linggo ay nakaranas ng mga pagpapabuti sa densidad ng buto, balanse, talas ng isip at muscle mass. Ang mga benepisyo ay lubos na nakapagpapabago. Pinapalakas ng strength training ang mga braso para sa pagbuhat sa mga apo o pagdadala ng pinamili. Pinapatibay ang mga binti para sa mas ligtas na paglalakad at pinapatatag ang core upang mapanatili ang gulugod at mapabuti ang postura. Ang mas malakas na mga kalamnan ay nagreresulta sa mas mahusay na regulasyon ng asukal
sa dugo, mas malakas na mga buto, mas mababang panganib ng pagkahulog, at mas mataas na metabolic rate na lahat ay mahalaga kapag bumabagal ang natural na metabolismo ng katawan sa pagtanda. Ang strength training ay nagbabalik ng pakiramdam ng kapangyarihan higit pa sa pisikal na katatagan. Maraming senior ang nagsasabing mas masigla sila, mas malaya, at mas may pag-asa sa kanilang kinabukasan matapos magsimula sa isang magaang na regimen ng lakas. Ang pag-alam na kaya mo pa ring magtulak, magbuhat, at gumalaw ng may kumpiyansa sa kabila ng mga taong lumipas ay nagdudulot ng isang malaking pagbabago sa emosyon. Meron kang kontrol sa pagtanda. Aktibo mong hinuhubog ang kalidad ng iyong mga natitirang taon. Ang dahilan kung bakit napakadaling ma-access ng magaang na strength training ay dahil sinasalubong ka nito kung nasaan ka. Maaaring iakma ang mga pagbabago sa anumang antas ng kakayahan, nakatayuman o nakaupo sa bahay o sa isang klase ng ehersisyo. Ang pag-unlad ay sinusukat hindi sa kung gaano kabigat ang iyong binubuhat, kundi sa kung gaano karami ang iyong nababawi. Ang kumpiyansa sa paglalakad nang walang tulong, ang kadalian ng pagtayo mula sa isang upuan, at ang katatagan ng pagdadala ng mga pang-araw-araw na bagay. Ang pagbuo ng lakas ay hindi tungkol sa paghahabol sa kabataan. Ito ay tungkol sa pag-iingat sa kasarinlan. At ang magandang balita ay hindi pa huli ang lahat para simulan ang prosesong ito. Ang halaga na iyong babayaran bawat desisyon na ating ginagawa tungkol sa ating katawan ay nagiging mas makabuluhan habang tayo ay nagkakaedad. Sa huli, kailangan mong bayaran ang halaga para sa mga ehersisyong pinili mong gawin o hindi gawin. Ang ilan ay nagbabayad ng halaga sa pamamagitan ng pagiging mas malakas, mas matatag at mas malaya. Ang iba naman ay nagbabayad nito sa pamamagitan ng isinukong kalayaan, ipinagpalibang mga pangarap, at mga taong nawala. Hindi lamang ito tungkol sa panganib ng pananakit ng kalamnan o maliliit na pinsala kapag nilalaktawan mo ang mga tamang paggalaw o matigas na nananatili sa masasamang gawi. Ito ay tungkol sa pagsusugal sa limitadong oras na natitira sa iyo. Oras na maaaring ginugol sa bakasyon, tawanan, kasama ang pamilya, paglalakad, nang walang takot o pagpapahalaga sa maliliit na kasiyahan sa buhay. Bawat pagkahulog na naiwasan, bawat tibok ng puso na pinalakas, at bawat kalamnan na napanatili ay isang garantiyang taon pa ng pamumuhay ayon sa iyong sariling mga tuntunin. Ngunit totoo rin ang kabaligtaran. Kung babaliwalain mo ang mga babala, maaaring kailanganin mong harapin ang pananatili sa ospital, mga operasyon, o ang unti-unti at mapangwasak na pagkawala ng mga kasanayang dati mong ipinagwawalang bahala. Ang iyong katawan sa huli ay sisingilin ka sa paraan ng iyong pagtrato dito, hindi sabay-sabay, kundi sa maliliit at paulit-ulit na paraan na unti-unting nagnanakaw ng iyong kasarinlan. Ang magandang katotohanan ay maaari mong piliin ngayon kung anong presyo ang babayaran mo bukas. Ang balanse ay isang mas mahusay na pagpipilian kaysa sa kapabayaan. Mayroon kang pagpipilian na piliin ang lakas kaysa sa kahinaan.
Maaari kang pumili ng isang buhay na puno ng sigla, dignidad at kaligayahan laban sa isang buhay ng unti-unting pagsuko. Hindi ito tungkol sa pagiging perpekto. Ito ay tungkol sa karunungan kamalayan at sinasadyang pang-araw-araw na aktibidad. Hindi mo kailanman babayaran ang presyo ng pagsisikap ng mag-isa pagdating sa tamang pagtanda. Ito ay tungkol sa uri ng buhay na iyong pinamumunuan sa huli. Ikaw ang pumipili. Anong uri ng kinabukasan ang iyong itatayo ngayon? Isang huling aral mula sa inyong doktor. Bilang inyong lingkod, Dr. Santos, nais kong iwan sa inyo ang isang mahalagang aral. Ang pagtanda ay hindi isang sumpa, kundi isang pribilehiyo. At ang pag-aalaga sa ating katawan ay hindi isang obligasyon, kundi ang pinakamataas na pagpapakita ng pagmamahal sa ating sarili at sa buhay na ipinagkaloob sa atin. Ang bawat tamang hakbang, bawat balanseng kilos at bawat magaang na pagbubuhat ay isang pasasalamat para sa regalong iyon. Huwag nating sayangin. Sana po ay nakatulong ang ating talakayan ngayon. Gusto ko pong marinig ang inyong saloobin. Maglaan po kayo ng sandali at pagkatapos ay ibahagi sa comments sa ibaba ang isang bagay na inyong natutunan na nais ninyong isabuhay. Tulungan po natin ang isa't isa sa paglalakbay na ito. Kung nagustuhan ninyo ang usapang ito, mangyaring mag-iwan ng komento. Ang inyong mga opinyon ay napakahalaga po sa akin. Para sa mas marami pang mga payong tulad nito, huwag po kayong makalimot na mag-subscribe sa ating channel, i-like at ibahagi ang video na ito sa inyong mga kamag-anak at mahal sa buhay. Maraming salamat po sa inyong oras at panunood. Hangad ko po ang inyong masaya at malusog na pamumuhay.